Ngayong episode ng Voltes 5 Legacy mga daga, no, makikita lang naman natin na itong si Prinsipe Zardos dito mga daga talagang lalaban pa raw, no? Talagang papalag pa raw dito sa Voltes 5 para may pakita niya kung gaano pa rin siya kadesidido na talunin itong Voltes team. Dito mga daga makikita natin na kahit wala na, no, kahit nasira na yung himpilan niya, di ba? Nandun pa rin yung eager na matalo niya itong Voltes team. Ang kaso lang kasi kitang-kita na natin na talagang winawalang hiya na siya nitong ni Oslak at ni Xander. At iniisip ko nga dito mga daga na baka bumaliktad nga itong si Prinsipe Zardos dito mga daga, no. Iniisip ko na baka kumampi na siya dito sa Voltes team. Yun yung naiisip ko na twist, ha. Kasi nga 'di ba may mga nababalitaan tayo na meron nga raw 360 degrees twist itong kwento ng Voltes 5 Legacy. So marami akong iniisip dito mga daga. Wala na, hindi ko na masyadong tatalakayin yung buong kwento kasi alam ko naman na panood niyo na to. Ang sinasabi ko na lang dito dahil pa-excite ang kwento yung mga importante, yung mga dapat na tinatalakay na lang natin, no? Yung mga napansin natin para magkaroon tayo ng open forum sa baba. Kumbaga magkaroon tayo ng comment na may mga saysay sa ilalim, ano? At kung pag-uusapan nga natin itong si Prinsipe Zardos, yun nga ang nakikita ko mga daga na pwede siyang bumaliktad dito. At kalabanin na rin itong si Zambo Jill. Yun talaga yung nakikita ko dito mga daga. At kung dadako naman tayo dito kay Ava, nakita naman natin dito na itong si Dr. Hook, nakita na nga itong si Ava. Noong una iniisip ko mga daga, no, na parang hindi niya nakita kasi nakahood Pero nung nakita ko yung mukha, wala palang takip. So meaning nun talagang nakita ni Dr. Hook itong si Ava na binabaon itong piw-piw niya, no. Makikita natin yun doon nakatabi ng puno at nilapitan ito ni Dr. Hook para i-check kung ano nga ba itong nililibing ni Ava dito. Dito naman mga daga napapaisip ako na wala na, ito na yung end, no? Ito na yung end para kay Ava. Hindi ko lang alam kung kailan nila tatapusin itong kwento ni Ava pero masyado na rin humaba to, no? Umabot pa nga dito sa dulo na malapit na magtapos itong Voltes 5. Medyo naano lang ako doon kasi sabi ko nga parang wala naman talaga siyang saysay dito sa kwento na to. At alam natin na in-extra lang yan, di ba? Kumbaga dinikit lang yan kasi adaptation nga pwedeng ibahin. Pero ang point ko dito mga daga, yung kwento ni Ava parang kahit tanggalin mo, wala naman talagang mababago. Kasi wala naman siyang ginalaw sa timeline nitong Voltes 5, no? Kahit na anong gawin mo ron, wala Hindi naman niya kinalabit Walang nangyari na yung tipong ikakatalo talaga ng Voltes 5, no? Yung paggawa niya ng doon kay Jamie, maliit lang yun. Kasi nga alam natin na hindi niya tinuluyan Pero nandun na sana yung pagkakataon niya kung tinuluyan niya yun. At alam din naman talaga natin na hindi talaga tutuluyan yun kasi nga yun ang bida, no? Hindi talaga pwede mawala si Jamie ron. So tingin ko talagang in-extra lang para humaba lang talaga tong kwento. At alam niyo naman yan, no? Napapansin niyo naman talaga yan na itong si Ava extra lang naman talaga dito. Pero kahit papaano nagkaroon lang naman ng konting kagat itong si Ava. Pero wala siyang ganong kalakas na impact na naibigay dito sa Voltes team o sa Voltes 5 Legacy na palabas. Isipin mo daga, kalahati, no? Halos kalahati ng buong kwento bago matutuklasan. Ilang weeks na lang ba para matapos itong Voltes 5? 2 weeks, no? Kasi parang magsisimula na yung bagong teleserye ng GMA yung sa September 11 ata, no? Yun ang pagkakarinig ko ron. Pero kung susumahin natin mga 2 weeks na lang tapos na itong Voltes 5 Legacy. Nakakalungkot nga minsan isipin mga daga kasi malapit na magtapos yung ang tagal nating inabangan na palabas. At dito nga sabi ko nga sa inyo may mga parte ng Voltes 5 Legacy na kwento na hindi ako natuwa pero may mga parte naman ng Voltes 5 Legacy na natuwa naman talaga ako. At kung tatanggalin nila yon pag ipinalabas nila sa ibang bansa or sa ang foreign country man na ipalabas yun, tingin ko naman papatok pa rin naman. Wag lang habaan yung ibang kwento. Kasi alam din natin ang mga taga-ibang bansa walang pake, no? Kaya nga sila mahilig manood sa anime Wala silang pake sa mga love story na yan. Buti sana kung yung kwento love story talaga. Alam naman natin na yung ibang fans ng Voltes 5 talagang tumanda na. Actually, konti na nga lang ang nanonood na bata dito Yun ang yun ang nakikita ko Yun ang nakikita ko sa analytics, no? Konti na lang ang medyo nanonood nito. Walang nga may pake. Walang may pake dito sa Voltes 5 na to. Iba na yung kabataan ngayon, no? Yun ang napapansin ko talaga. Kaya halos nanonood dito
dito sa Voltes 5 na to, mga nasa edad 25, di ba? Mga edad papuntang 30, 40, 50, ganun talaga yung mga edad na nanonood dito. Siguro yung mga anak na lang nila, yung pinapanood nila kasi nga na ito nga yung palabas o yung anime na kinalakihan nila at gusto nilang i-share yun sa mga anak nila. Pero kung susumahin natin talaga, ang pinaka main na market nitong palabas na to ay matatanda na, hindi na yung mga bata. Promise yan. Kahit i-check nyo yan. Kung alam nyo mag-check ng analytics, no, makikita nyo yan na edad 25 pataas yung nanonood dito. So sayang lang, no, hindi nila full force yung paggawa ng kwento. Oo, alam natin na nasa TV to mga daga. Pero hindi ko naman sinabi na gawin talagang yung paggawa ng pagkawala ng iba't ibang karakter dito. Hindi. Kaya namang gawin na mas yung mas cinematic. Kumbaga mas nakakapanindig balahibo o kaya mas nakakayinig ng dibdib. 'Di ba? May mga ganung scene eh. Hindi, syempre ako hindi ko rin maano yan kasi hindi naman ako isa sa mga gumawa niya. So, yun lang naman ang mga yun lang naman ang sinasabi ko. Sana sa Daimos kasi itong Daimos talaga love story yan. Sana kung gagawin nila yun, mag-focus sila sa love story. Baka bumaliktad naman. Baka puro bakbaka naman yun at wala namang love story, 'di ba? Kung kailan pinagbigyan na sila ng love story, sana bigyan nila o kaya gawin nilang buhay na buhay yung love story. Yun lang yung gusto kong makita. Pero sa acting, sa wala naman. Hindi ako napangitan. Maganda naman siya. Ang kaso lang, mali lang talaga yung pagpasok ng ibang kwento. At kung pupuntahan naman natin dito sa scene ng mga daga na itong nakikita nyo ngayon sa screen nyo, itong si Voltes 5 ay na-stapler na nga dito sa kuweba kung saan yung himpila ni Prinsipe Zardos. Dito mga daga, dito na pumapasok sa isip ko na ito na ba? May vault out na ba na mangyayari dito? Kasi halos ito yung napanood ko dun sa anime. Yung sinasabi ko sa inyo na patungkol kay Jamie mga daga, na mag-vault out itong si Jamie para iligtas itong buong Voltes team. Sana gawin nila kahit isa lang, para mapanindig balahibo naman o kaya parang magulat yung ibang mga viewers, 'di ba? Na parang kinaasam-asam nila yung vault out na yan. Yun lang naman. Sana magawa yun dito sa last scene na to. At kung hindi nila magawa, wala tayong magagawa. 'Di ba? Ganun lang naman kadali yun. Pero maganda lang talagang makita na kahit isa lang dun sa vault out scene ng Voltes 5 makakita tayo, 'di ba? At dito nga mga daga, mapapansin din natin na itong si Prinsipe Zardos natutuwa na naman. Alam din natin na pag natutuwa itong si Prinsipe Zardos, dito rin siya natatalo 'di ba? Ilang beses na siyang ngumiti dahil malapit na niya matalo itong Voltes team, pero kahit isa sa ngiti na 'yon, nawala rin yung ngiti na 'yon nung tinalo sila ng Voltes 5. Pero dito sana maging magkaibigan na sila o kaya sana mag-tandem na sila o kaya mag-join force na sila para talunin itong si Homesak at itong si Xander. Dahil magandang ending talaga yon, lalo na kung babalik sila, 'di ba? Mayroon pa tayong Solar Bird, alam natin yan. Sana nga sinisiksik na lang nila everyday. Kumbaga may nangyayari na sana every araw, para mas maganda yung mga ganap dito sa Voltes 5, lalo na ngayong patapos na. Ang napapansin ko lang kasi talaga mga daga, parang pinapahaba yung commercial, ang ikli ng scene, na bawat scene, umikli talaga siya. Yun ang napansin ko, masyado siyang umikli. Ang bilis na ng transition and then end. Kaya nga sabi ko parang nasa na lang siguro, na sigurong 15 minutes, or 20 minutes yung isang buong video. Yun, kaya mga daga, i-comment nyo sa baba kung ganun din yung napansin nyo. Pero sana nga mga daga, katulad ng sinabi ko, makita tayo kahit isang vault out lang. So ayun mga daga, hindi ko na pahabain tong kwentuhan natin, itong sinasabi ko sa inyo, dahil alam ko naman na napanood nyo na nga itong kwento na to. At dito, parang gusto ko na lang din panoorin ng dire-diretso, at i-review na lang siya pag natapos itong buong linggo. Ang kaso lang, ayoko naman na yung iba na nanonood talaga dito, yung mga solid talaga na nanonood, mawalan ng panonoorin, dito sa channel natin. So ayun lang mga daga, kayo, anong masasabi nyo sa episode ngayong araw? At syempre mga daga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung gusto mo umorder ng MTCL lanyard mga daga, yung link nasa description. Okay ba yun? So paano ba yan mga daga? Kita-kita tayo ulit hanggang sa susunod na video. Peace!